Akala nila madali nila akong mapapatahimik. Akala nila sapat na ang pananakot para ako'y umatras. Pero nagkakamali sila, hindi nila kilala. Katatag kung gaano kalalim ang aking nalalaman at kung gaano ako kahandang ipaglaban ang katotohanan. Hindi ako basta-basta magpapahuli. Lalo na kung ang kapalit nito ay ang aking buhay at ang pagkawala ng katotohanang matagal nang itinatago. Alam ko ang panganib. Alam ko ang bigat ng laban na ito. Ngunit mas mabigat para sa akin ang manahimik habang ang bayan ay niloloko at pinagsasamantalahan. Darating ang tamang panahon at kapag dumating iyon, ilalantad ko ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa mga nasa likod ng anomalyang bumabalot sa flood control project. Hindi ito simpleng usapin ng katiwaliang ito, ay usapin ng kinabukasan ng ating bayan ng perang dapat napunta sa tunay na serbisyo ngunit napupunta sa bulsa ng iilan. Sa ngayon, pinipili ko munang maging maingat. Hindi pa ito ang oras. Hanggat nananatili ang mga sakim sa kapangyarihan, kailangan kong maghintay, magmasid at maghanda. Ngunit tandaan ninyo ito, kapag ako'y sinubukang patahimikin sa pamamagitan ng pagkakakulong o anumang paraan, hindi ako mag-iisa, hindi ako babagsak ng walang kasamang katotohanan. Isasama ko ang mga dapat managot, walang makakatakas. Panahon na para magising ang bawat isa. Panahon na para manindigan at huwag hayaang manaig ang takot sa halip na katotohanan. Kung patuloy tayong mananahimik, lalo lamang lalakas ang loob ng mga umaabuso. Kung naniniwala ka na dapat nang matapos ang ganitong sistema, ibahagi mo ang mensaheng ito. Hayaan nating makarating ito sa mas maraming tao. Ipaabot ang inyong mga saloobin sa pamamagitan ng komento. Ang bawat boses ay mahalaga. Upang tuligsain ang iligal at immoral na mga pondong ini-insert nila sa ating budget. Bakit po ako nandito? Ako ho ay lingkod ng Diyos, lingkod ng simbahan. Bakit po ako sumasama sa ganitong pagtitipon? Una, nakagawa po ako ng malaking pagkakamali sa buhay ko. Marami po akong nagawang pagkakamali, pero ang pinakamalalang pagkakamali, ibinoto ko at ikinampanya si BBM bilang presidente. Ang pagkakamali na yon ay hindi ko pwede iasa sa aking mga anak upang i-rectify nila. Kinakailangan ako mismo ang titindig at tatayo para ituwid ang pagkakamali na yon para sa mga susunod na henerasyon. Kung saan-saan na ho tayo nakarating. Hanggang doon sa Netherlands ay nagsalita kasama si Atty. Hinlo. Nakasama po namin sila. Tumitindig, sumasama sa mga pagkilos upang ating ituwid ang mga pagkakamali. Mga kasama, ano po ba ang naging problema natin? Bilang isang lingkod ng Diyos, ang aking gustong tutukan ay yung tinatawag na moral bankruptcy. Yung pong mga pag-uusap tungkol sa batas, iiwan ko yan sa mga abogado. Yung pong mga problema tungkol sa politika, iiwan ko yan sa mga politiko. Pero ngayon, nais kong sabihin sa inyo, sumadsad na ang mga Pilipino doon sa tinatawag na moral bankruptcy. Anong ibig sabihin nun? Hindi na ho natin alam ang pagkakaiba ng tama sa mali. Hindi na ho natin alam ang pagkakaiba ng puti sa itim. Kapag tayong mga Pilipino ay okay na ho sa atin ang pagnanakaw, may problema ang iyong moralidad. Kung sa ating mga Pilipino ay okay na sa iyo ang isang tabi, ang utang na loob, may problema ka sa moralidad. Bilang mga Pilipino, mahalaga sa atin ang utang na loob. Bilang mga Pilipino, mahalaga sa atin ang pagiging makadiyos.
Yan po ay inherent natin, yan po yung ugali natin bilang mga Pilipino. Tayo ay mga relihiyoso. Ayaw natin ng mga taong abusado. Kapag nakita natin na mayroong mga kapwa tayong umaabuso, inaayawan po natin yan. At dito sa gobyernong ito ni Mr. Marcos, nakita ho natin ang napakaraming pang-abuso, lalo na sa ating batas. Ano ang gagawin natin sa kanila? Ano ang gagawin natin sa mga nang-aabuso sa ating batas? Kinakailangan panatilihin natin bilang mga Pilipino yung tinatawag ho nating rule of law. Hindi ho tayo magiging maayos dito kapag wala tayong batas na sinusunod. Nagpapasalamat ako sa mga PNP na nariyan. Alam mo ninyo, nagtuturo din po ako sa mga PNP doon sa kanilang swing. Every week, napakahalaga, lalo na sa isang organisasyon, mataas ang ating moralidad. Alam natin ang pagkakamali, alam natin kung ano ang mali at ang tama. Dahil kapag tayo ay hindi na nakakaalam sa pagitan ng mali at tama, malaki yung problema natin bilang isang tao. Ang sabi ho ng Biblia, mapalad ang isang bansa kung ang Panginoon ang siyang Diyos. Mapalad tayong mga Pilipino kapag ang mga namumuno sa atin ay matutuwid. Masaya ang isang bansa, ang sabi ng Biblia, kapag ang mga namumuno ay mga taong matuwid. Kaya yan po ang ating idadalangin sa Panginoon sa mga darating pang panahon. Aayos lamang ang Pilipinas kung tayong lahat ay sama-sama na magbabalik loob sa Diyos at ihalal ang dapat na ihalal, mga leader na mayroong takot at tunay na takot sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ako, bilang isang Pilipino, ay sumusuporta sa kandidatura ng ating VP Presidente, Vice President Sara Duterte. Dahil alam ko na siya ay sa mga Diyos. Salamat po. Maraming salamat dahil Bishop Edwin. Medyo naayos na po ang ating public address system dahil na mamausap po ang ating speakers. Yung isang mic natin, medyo naglolo ko, no? Okay, anyway, ayos sa ba para umina ang speakers? Inaayos pa, no? Ito, hindi kumakaano po isa. Okay. So, ay antayin mo na natin mga kabaot. At para makapag-patuloy ng program, so break mo na. At konti lang para kayo mag-start. Okay? Antayin natin, may darating pa tayo mga kasama. So, we will resume the program after siguro mga 20 or 30 minutes. Break mo na, break. Break mo na! Para makapagpay na tayo natin. Pinapay mo na kayo. CR or 2. Mga magsisya. Ulit lang, makatulong ko kayo din nila. Kayo. Wala kayo. Ito yung dokumento. Yung Domingo ba, hindi na nakikita. Layo. Sira ang microphone. Pato. Kaya, hindi malapit dito.